Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Asleep. Si Amy Rivas ay isang ina na may 2 anak. Madalas ay siya ang naiiwan kasama ng mga bata lalo na sa gabi habang nasa trabaho ang asawa niya. Sa kanyang account, ang madalas niyang content ay silang 3 mag-iina at ipinapakita niya ang mga struggles kung paano niya patulugin ang 2 anak nila sa gabi. Basta ang kadalasan sa mga videos niya ay about motherhood. Pero noong June 15, alas 2 ng madaling araw, tulog na ang mga bata at tulog na din si Amy nang i-check niya ang CCTV kinabukasan. Ito ang kanyang nakita. Habang natutulog ang mag-iina, may makikita kang maliit na anino na parang usok lang ang dumaan sa ulunan nila at sumuot sa ilalim ng unan. Makikita mo din sa video na parang nahatak ng kaunti ang punda ng unan sa itaas, ganun din ang punda ng unang gamit nila. Matapos nun ay bigla na lang umangat ang unan sa kaliwa nila at nang mag-pan ang camera sa gawin ng unan na yun, wala ka namang makikitang gumalaw nito. Ilang beses na nga siyang nag-post ng video na wala ang asawa niya at tanging silang 3 lang ng mga bata ang magkakasama sa kwarto. However, ang videong napanood nyo ay ang unang beses na may kababalaghan silang nakunan. Kung ano man ang itim na usok ay hindi na nakita pang muli sa camera. So, what do you think happened here? Is it a clear case of a ghost starting to haunt a family or is it something else? Paulit-ulit na nga daw niyang pinapanood ang video pero wala pa din siyang makuhang sagot sa nangyari. At bukod dito, nawala na nga daw ang peace of mind niya at hindi na mawala ang pangamba sa kanya dahil sa nakita niya. Walking on the sea. Nagbabakasyon ang pamilya ni Kimmy sa islang napapalibutan ng dagat. Sa umaga ay ine-enjoy lang nila ang mga tanawin at ganoon na din ang mapalapit sa mga isda. Sa gabi naman ay nakaupo sila sa pampang habang nakaharap sa dagat. Habang sila ay masayang nagkukwentuhan, may napansin silang kakaiba sa gitna ng malawak na dagat. Nang videohan ni Kimmy kung ano, ito ang kanilang nakita. Ay, nga naglalakaw. Daw. Ano? Kama yun doon kanina. Waraan mo. Imuda nga nihon. Lakaw niyo. Bagan anino na. Oo, wala na. Waraan na. Nang i-zoom in ni Kimmy ang camera, medyo may kalayuan na mula sa pampang ay makikita mo ang isang itim na figura ng tao ang naglalakad sa tubig. Ang pagtatakang tanong ni Kimmy ay bakit hindi ito lumulubog sa dagat kung tao nga ito. Ngunit bukod nga doon, mas malaking kababalaghan sa kanila ang sumunod na nangyari. Dahil habang nakikita mo ang itim na figura na naglalakad, isang sandali lang ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Sa video, malinaw mong makikita na sa simula ay naglalakad pa sa dagat ang itim na anino hanggang sa nagmistula na nga itong parang usok na lang at saka ito nawala na lang kahit pa sinusundan nila ito ng camera. May multo nga ba sa dagat na napuntahan nila o hindi kaya ay nahirapan ng i-track ng camera ang naglalakad dahil na din sa madilim na background? Ikaw na ang magpasya. The Cousin. Sa maikling video na ito ni Stubay na uploaded noon pang October 2020, magkasama siya at ang pinsan niyang nagtatrabaho sa subway sa Atchison, Kansas. Ang kanilang bayan ay pinaniniwalaang isa sa pinaka-haunted na lugar sa Amerika. Isang beses, nakatuwaan niyang videohan ang pinsan niya sa trabaho.
Ngunit nang panoorin nila ang video, kinilabutan sila sa nakita nila. Nakita mo ba yun? Sa pagdaan ng pinsan niya, tignan ang basurahan sa likod niya. Makikita mo ang isang maputlang mukha na may nanlilisik na mata ang nakatingin sa kanya. Mapapansin mo na pumikit pa nga ang mga mata nito at kapansin-pansin din ang paggalaw nito sa loob ng basurahan at nang maglakad ang pinsan niya patungo sa kanya. Bahagya mo pang makikita ang parte ng mukha nito at tila ba nakamasid pa din ito sa kanila. Dahil 6 na taon na ang nakalipas nang may upload ni Stubay ang video, mahirap tiyakin kung totoong nakunan niya nga ito o baka ginamitan niya lang ito ng matinding editing o hindi kaya ay AI generation. Ganun pa man, marami sa mga nakapanood ng video niya ay kinalabutan din sa nakita nila. So, ano sa tingin niyo? Multo o clever editing lang? Got pulled. Sa videong ito na shinare ni Gilbert Oñate sa kanyang social media account, makikita mo ang lalaking nakaitim ang nag-aayos ng sofa o hindi kaya kama sa loob ng kwarto. Makikita mo rin ang isa niyang kasama na natutulog sa couch at ang isa pa niyang kasama na pumunta sa kabilang kwarto. Tahimik at halos hindi nga sila nagkikibuan nang umupo ang lalaki para ayusin ang ilalim ng kama. Tignan ang susunod na mangyayari. Matapos na ilagay ng lalaki ang mga gamit niya sa lamesa, tumalungko na siya para ipagpatuloy ang ginagawa niya. Matapos niyang hawakan ang frame ng kama, makikita mo na parang may humatak na lang sa dalawang paa niya. I don't think na dumulas lang ang mga paa niya sa sahig. Dahil kung titignan, nakaangkla pa ang kaliwang paa niya at medyo may distansya ang ginawang paghatak sa kanya. Sa lakas nga ng pagkakahatak ay napahawak pa nga siya sa sahig. Matapos nun ay kapansin-pansin din na natakot siya sa nangyari dahil mabilis siyang napatingin sa likod niya. Napatingin din siya sa taong natutulog sa sofa at nang mapansin niyang walang ibang pwedeng gumawa nun sa kanya, ay mabilis na din itong lumabas ng bahay. Meron kayang naninirahan sa bahay na hindi nila nakikita? Ito ba ay kaso ng paranormal o maaaring dumulas lang ang paa niya sa sahig? Ikaw na ang humusga. Collide. Nagtatrabaho si Madeline Jade bilang isang healthcare worker o certified nursing assistant sa isang hospital na meron ding hospice care. Kadalasan nga ng mga pasyente niya ay mga matatandang hindi na kayang alagaan ang sarili dahil sa edad nito o hindi kaya ay dahil sa kanilang sakit tulad ng dementia. Sa videong ito, dinadocument lang daw niya ang nangyayari para ipakita sa asawa niya pag-uwi niya. Nagtatrabaho siya ng night shift at ilang oras na nga lang daw ay matatapos na ang 12 oras na trabaho. For some reason, 3 beses nang nagbubukas ng call light sa isang kwarto. Ang call light ay ang button na ginagamit ng mga pasyente kapag may kailangan silang tulong. However, sa kwartong yun, wala namang pasyente o residente ng mga oras na yun. Ngunit kahit ganoon, kailangan niya pa din puntahan to para patayin ang call light. At habang ginagawa niya to, ito ang sumunod na nangyari. Alright. It's just for documentation. Proof to show my babe when I get home. This is the 3rd time. See that bathroom light going off? This is the 3rd time in my 12-hour shift. Mind you,
Mind you, empty room. I'm so fucking scared right now. I swear to God, though. No one wanted to come down with me, fucking assholes. Oh, hell no. I'm so scared to go in there. I gotta ask my coworker to watch me. Kay, watch me go in this room, please. I don't want to go in there by myself. I'm scared. Watch me go in there, okay? Oh, this old lady. Nobody. I know, but watch me because I'm scared. Ain't nobody in here. Call lights up there. Sa kanyang takot ay nagtawag pa siya ng ibang katrabaho niya na panoorin lang siya habang nasa loob ng kwarto. Malamang ay may iba na din siyang nararanasang kakaiba noon kaya ganun na lang din ang kanyang takot. Nang puntahan niya ang loob ng banyo at ang tabi ng kama niya ay wala naman siyang ibang nakita. Pero ang hindi niya alam, bago pa siya pumunta papalapit sa kama, may nahagip na palang boses ang camera niya. Ain't nobody in here. Ain't nobody in here. Bago niya sabihin ang salitang "ain't nobody in here", maririnig mo ang isang disembodied voice na sinabing, "Help me." Is it just a coincidence o ito ay boses ng dating pasyente sa kwarto na yon? Kung ganoon, eto ba ay ang kaluluwa na may gawa din ng pag-ilaw ng call light at nang hihingi pa din ng tulong sa kanya? May mga nagsasabing may electrical problem lang sa call button. Pero papaano mo ipapaliwanag ang boses na nanghihingi ng tulong? Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.